Magandang araw! Sa araw po na ito ay meron po tayong pag-uusapan. Dahil marami pong nagko-comment sa ating vlog noong nakarang araw ay kailangan po nating sagutin ang mga katanungan na nasa inyo pong screen. Dahil po sabi nila, bakit sa aming lugar dito sa Davao Region wala? Totoo kaya ang balitang ito? Ma'am, dito sa Commonwealth, kailan po ang payout? Dito sa Cavite, Bayan ng Luma, kailan po kaya ang payout? So ngayon po ay akin pong sasagutin ang unang katanungan. Ang totoong balita po ay binabalita ko na. Lahat po ng ito ay wala pong halong gawa-gawa. Hindi po to fake news dahil ang binabalita ko ay may katotohanan, may resibo at mayroon pong mga basihan. Hindi po ako gumagawa ng mga vlog na hindi po totoo. Kaya naman, ang paniwalaan ninyo ang aking sinasabi dahil totoo po ito. Attention sa lahat ng mga senior citizens. May payout release na, payout schedule sa December 26, 2025. Alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ang makukuha nyo yung impormasyon ngayong araw, una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, saan po ba magaganap ang inyong payout? Pangatlo, ano ang oras ng inyong payout? Pangapat, ano ba ang kumpletong detalye ng mga requirements na dapat mong i-ready? Panglima, mga dagdag kaalaman patungkol po dito. Kaya naman, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-usapan ang payout ng ating mga senior citizens, ang mga benepisyo ng ating mga senior citizens at mga balita patungkol sa ating mga senior citizens, ay subscribe na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa, maging i-bell notification mo na. At sa puntong ito, pag-usapan natin. Let's go! Ang una po sa ating listahan ay ang Marawi City. Dahil sa December 26, 2025, that is Friday, ay meron po magaganap na payout sa District 2, afternoon second person bypass. Sa District 2, ito po yung barangay na magpipayout. Barangay Papandayan, Barangay Papandayan, Kanyogan, Barangay Pantaon, Barangay Banggulo Poblasyon, Barangay Bubong Madaya, Barangay Daguduban, Barangay Dansalan, Barangay Dato Dansalan, Barangay Dato Naga, Barangay Lilod Madaya, Barangay Lumbak Madaya, Barangay Munkado Colony, Barangay Normaya Village, Barangay Raya Madaya 1, Barangay Raya Madaya 2, Barangay Sabala Manao proper, Barangay Sabala Manao, Barangay Sangkay Dansalan, Barangay Tulali, Barangay South Madaya, Barangay Malimono, Barangay Dulay proper at Barangay Dulay West. Sa Kantilan Municipal Social Welfare and Development Office, meron po magaganap na payout sa December 26, 2025 sa alas 8 hanggang 5 ng hapon. Unahin muna natin ang morning na schedule. Ang payout venue nyo pala ay magaganap po sa Kantilan Gymnasium. Sa Barangay Kabangahan na may 54 pensioners, Barangay Lobo na may 60 pensioners, Barangay Kabasan na may 132 pensioners, Barangay Parang na may 341 pensioners. Sa hapon naman, Barangay Buntalid na may 129 pensioners, Barangay Tigabong na may 99 pensioners, Barangay Palasaw 122 pensioners at Barangay Tapi na may 47 pensioners, Barangay Bugsukan na may 50 pensioners. Lahat po ng iyon ay mangyari sa alauna ng hapon at sa Kantilan Gymnasium po ang inyo pong payout venue. Ang kasunod po sa ating listahan ay ang Barangay Alicia, District 1 ng Quezon City na napakaraming tao po nagtatanong sa payout ng Quezon City, kaya naman ibibigay ko po ngayon sa inyo. Sa December 26, 2025, alas 8 hanggang 12 ng tanghali, pupunta po kayo sa Rice and Garden, Quezon City Hall Compound. Sa Danao City, meron po magaganap na payout sa fourth quarter sa December 26, 2025 sa December 26 nga. Sa alas 9 po ng umaga sa Cluster 1 ang Barangay Luok, Sabang at Maslog. At ang yung payout po ay magaganap sa Barangay Luok Covered Court.
Sa Cluster 2, Barangay Poblasyon, Barangay Suba, Barangay Tuburan Sur at Barangay Sandayong Sur. Ang payout venue po ay magaganap sa Barangay Poblasyon, Barangay Hall. Sa Cluster 3 naman, ang inyo pong payout ay sa Barangay Cambanay, Covered Court, sa Barangay Cambanay, Kagat, Balapok, Binaliw, Kisul at Sandayong Norte. Sa Cluster 4, ang Barangay Dungguan, Tabok, Ginsay, Taytay. Sa Barangay Ginsay, Covered Court. Sa Cluster 6 naman ay sa Ginakot, Kabungahan, Manlayag, Kugon, Cruz. Ang inyo pong payout ay magaganap po sa Barangay Kugon Cruz, Covered Court. Sa yearly cash incentive, fourth quarter po ay December 26, alaun ng hapon sa Barangay Santikan, sa Santikan Covered Court. Barangay Pili, alauna din ng hapon sa Barangay Santikan Covered Court. Alauna 30 ang Barangay Maslog sa Maslog Covered Court. At alauna 30 din ang Barangay Sabang sa Sabang Covered Court. Magaganap ang inyong payout. Sa Danao City, sa Kahumayan, meron po magaganap na payout sa Masaba Covered Court. Alas 9 po ng umaga ang inyong pong payout na magaganap. Sa Cantilan, Surigao del Sur, meron po magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens sa December 26, 2025 sa alauna ng hapon sa Barangay Across Cantilan po ang inyo pong payout. Sa Quezon City, meron po magaganap na payout. Sabi po dito, distribution of second semester July to December Social Welfare SWA for Indigent Senior Citizens in Quezon City shall be held in December 26. Please see attached venue sa District 1 to 6 Quezon City po. At yun po ang kumpletong detalye sa magaganap po na payout sa December 26, 2025. At lahat po ng iyon ay totoo na mangyayari. Wala pong gawa-gawa. Lahat po ng iyon ay may basihan. Nakita niyo naman po sa aking mga resibo na pinapakita. Puro po yan mga katotohanan. Hindi po yan mga sabi ninyong fake news naman si sir. Hindi po fake news. Ayaw ko pong gumagawa ng mga fake news. Mga senior citizens tong binibigyan ko ng mga tawag dito, informasyon. Tapos gananin ko lang, hindi po pwede. Lahat po ng ito ay kinakailangan seryoso at kinakailangan po ng tamang mga impormasyon nang sa gayon po ay meron silang basihan sa kanilang pong pensyon. At sa mga natatanong, sir, bakit wala po ang aming lugar dyan? So far po, ito pa lang po yung nag-a-announce ng anong tawag dito, ng kanilang schedule. Kapag meron na pong announcement, automatic po na mag-announce, mag-update. Pero pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang update sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Nasa ngayon po ma-update kayo. At may ibang kasi lugar na hindi nag-upload ng dito sa website ng schedule. Kaya naman kayo na po mismo ang pupunta sa inyong mga barangay. At sa puntong ito, dahil kinakailangan po ng mga requirements para po sa pagkuha ng payout, atin pong ibibigay ang kumpletong detalye ng mga requirements nang sa gayon po ay meron kayong idea kung ano yung dapat yung dalhin. Let's go. Senior citizens or beneficiaryo ang kukuha ng kanyang payout, isang malinaw na photocopy or Xerox ng senior citizens ID na mayroong 3 original na pirma or thumb mark katulad sa ID ng senior citizens. Paalala, panatiling presentable ang mga dokumento, ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizens or beneficiaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na photocopy ng ID ng senior citizens at lagyan na 3 orihinal na pirma o thumb mark katulad ng nasa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmumula sa MSWDO, CSWDO at OSCA na mayroong orihinal na pirma na MSWDO,
OSCA, Senior Citizens at Authorized Representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda thumb mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID Voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasang maggusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyan inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutan magdala ng inyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po, sumunod sa mga alituntunin ng payout. At yun po. At yun po ang kumpletong detalye na ating nalalaman ngayon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsusuporta, panunood po sa ating mga ina-upload na vlogs. Umabot na po tayo sa 70,000 subscribers. Maraming salamat po and God bless us all. Gawin natin 100K. Kaya ba? Salamat!